Ang paalala ko lang sa mga beginners, meron tayong photosynthesis na tinatawag sa kakao. Pagka flowering stages na, lumalabas na yung pollen nila. Pag lumalabas yung pollen nila, kailangan meron silang katabing kakao tree na ibang variety. Andyan po, yung katabi niya, ang taas na. Oh. Yan po yung pollen niyan, mag-exchange gift po silang dalawa. So, pagka nag-exchange gift po sila, yung pollen niyan, yun po yung magiging bunga. Mas maraming pollen na lumabas, mas maraming bunga po na ma-produce ang ating kakao. So, yan po. Kaya, isa pa sa mga beginners, nais ko pong iparating sa inyo na itong vlog na to ay wala pong patungkol doon sa mga bashers, doon sa mga kritiko ko. Hindi po ako ganun tao. Habang binabanatan niyo po ako, habang minumura niyo po ako ay nagpapasalamat pa nga po ako sa Panginoon. Salamat po, Panginoon. Binigyan niyo ako ng magaling na basher. Alam niyo kung bakit? Nakakatulong po sa akin na mag-adjust po ako, na gumawa po ng tama, na gumawa po ng ikagagalak ninyo at yung ikatutuwa ninyo sa pagkakakaw. Sa pagkakakaw kasi, tatlo lang po ang uli kong sasabihin. Ang sikreto po ng cacao farming, tatlo lang po. One is proper caring. Two is proper pruning. And three, dapat meron kang sariling idea. Katulad ko, bakit ko na overprune yan? Kasi, ang hinabol ko po, mga beginners mga beginners, ito po sanga. Kasi ito po yung sinira ng bagyo. Yan pinutol ng bagyo yan Oh, andyan po ito na, pinutol ko lang ayan po pinutol po ng bagyo yan. Maubos-ubos po ang sanga niya. Ito lang po dalawang sanga na to ang natira. So, sa beginners, hanggat healthy ang kakao mo, huwag kang matakot. Ang nakakatakot dyan is pagka doon sa grafted niya, doon sa dugsungan niya sa grafted, doon naputol. Hindi naman po. Kasi nga, proper planting and proper pruning, saka proper caring yung ginagawa ko. So, yan po. Mamaya po, ibabalikan ko po kayo, didinisin ko lang po itong ilalim para makita nyo po kung anong sanga po yung puputulin natin, ha? Okay, time out po. Time out.